Hello guys! Samahan niyo ako magluto. Medyo malamig na ngayon dito sa Canada, kaya napag-isip-isipan kong magluto ng sabaw. Baboy lang ang meron kami, so nilagang baboy na lang. Hindi ko na nga pala na-videohan yung pagpapalambot ng baboy, pero pinakuluan ko lang naman yun. Dito hinulog ko lang naman yung sibuyas, bawang, luya. Tapos igigisa natin yung baboy. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magluto. Pero simula nung napunta ako dito sa Canada, napilitan talaga ako. Sa totoo lang, kaya binibidyohan ko rin to para maalala ko kung paano siya lutuin. Kasi sa mga oras na to, katawagan ko yung nanay ko. Oo, naka-video call kami ng mama ko habang nagluluto ako. Ayan, ginigisa-gisa ko lang yung baboy kasi sabi niya mas masarap daw pag igigisa mo na yung baboy. Tapos sinulog ko na yung nor pork. Tapos bawang. Sabi niya mas masarap daw pag maraming bawang, so dinamihan ko na rin. Maramihan na nga pala yung luto ko nito. Kasi pang isang linggo ko na to. Nakakapagod din naman kasi kung araw-araw magluluto ka ng iba't ibang putahe. Kaya ang madalas na ginagawa ko dito batch cooking. Pagkatapos igisa yung baboy, maglalagay na tayo ng patis. Ito yung pangpaalat. Sa totoo lang, tinatansya lang din ng nanay ko to. Kasi kung ako lang, hindi ko alam kung ilang sandok ng patis ang ilalagay ko eh. Sabi niya 3, di 3 yung nilagay ko. Bahala na. Mekos-mekos na lang natin yan. Dito sa Canada, karamihan ng tao dito wala ng oras para magluto. Pero ako, nagbibigay talaga ako ng oras. Kasi naman ang mahal-mahal din kung sa labas ako lagi kakain. Yung pinagkuluan pala ng baboy, yun yung magsisilbing parang pinakasabaw natin. Kaya sa mga oras na to, nilagay ko na rin. Buti na lang talaga natuturuan ako ng mama ko at may oras siya sa akin. Oo, 2 phone ang gamit ko. Yung isa pang record ng recipe at yung isa namang pang video call. Sunod ko namang nilagay ay yung tanglad. Pero syempre dahil nasa Canada ako, lemongrass ang tawag ko. Eme lang. Tapos dinagdagan ko ng tubig at antayin ulit natin kumulo. Sa mga oras na to, antayin na lang daw natin lumambot yung baboy. Tapos nilagyan ko na rin ng peppercorn. Taray, peppercorn. Pamintang buo lang yun eh. Tapos, from time to time, i-check natin kung malambot na yung baboy. Sabi ng mama ko, okay na daw yan. Hindi naman daw pustiso yung ngipin namin. Pero sabi ko, gusto ko kasi yung malambot yung baboy, kaya pinakuluan ko pa. Total, wala naman akong pasok, so marami akong oras ngayon. Nilagyan ko ulit ng onting patis kasi feeling ko tumabang siya nung nilagyan ko ng tubig. Tapos pag okay na yung alat niya, lalagyan na natin ng sugar. Yan kasi yung nagbabalanse ng lasa. Tapos tinanggal ko na rin yung tanglad or lemongrass. Taray! Tapos sinulog ko na rin yung mais. At pechay. Yan lang talaga yung kulay namin. Mahal kasi gulay dito. Bibili pa sana ako ng bok choy. Kaso wag na lang, pwede na yan. Ayan, tapos siling haba. Tapos onting pakulo lang para maluto yung gulay. Ganito lang kadali lutuin yung nilagang baboy. Ang matagalan dito yung pagpapalambot ng baboy. At ito na ang finished product. Akala ko nung una hindi ko ma-achieve yung lasa pero ang sarap pala niya. Lalo na may sawsawang patis, kalamansi at sili. Para akong nasa Pinas. Ayun lang, salamat sa pagsama.